Genesis chapter 2 verse 18. Then the Lord God said, it is not good for the man to live alone. I will make a suitable companion to help him. Sabi niya. Okay, the title of this message, it is not good to be alone. Pakisabi nga ho sa katabi mo, it is not good to be alone. Sabi ho sa Tagalog, hindi ho mainam na mag-isa. It is not good to be alone. Hindi ho mainam na mag-isa. Kaya nga kanina tinanong ko, may mga tao sa panahon natin ngayon, nasasanay na sila mag-isa. Pero ho, sa contradiction sa biblical ho, terminology, ito ho ang sinabi, hindi ho mainam na ang tao ay mag-isa. Okay? Balikan ko lang ha, Genesis chapter 2 verse 18. Ang totoo niyan, kung bubuuin ho natin ng pamagat, ganito ho magiging pamagat niyan. It is not good that the man should be alone. So ito ho, specifically, ang message na to ay para sa mga lalaki. Happy Father's Day. Meron tayong ano tawag sa ganon? Segway natin. Okay, balikan ko lang ho, kasi dito ho nakalagay, specifically, nakalagay ho dito, sabi dito, it is not good that the man should be alone. Ito ho, mensaheng ito, ay katatapos lang ng creation at nagkaroon ho agad ng issue. Alam niyo sa Bible, kauna-una ang issue itong Genesis chapter 2 verse 18. May issue na agad. Okay, mamaya alamin natin kasi i-elaborate natin yan. Ngayon, pag pupuntahan natin ang Tagalog translation, magiging general ho yan kasi sa English translation, yan ho ay specific. Yung man dyan ay si Adan. O wala pa siya kasawa at that time, kaya sabi ng Panginoon, hindi mainam sa lalaki ang mag-isa. Pero sa Tagalog version, in general, tingnan natin. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Kasama na ho ba kayo doon? Kasama na ho ba tayo lahat doon? So ang message na to, hindi lang panlalaki. Ito yung para sa lahat. Dahil generally speaking, tayo ho yung tao. Alam niyo, pag binanggit ng panahon ng pangalan ni Adan, binabanggit at that time yung sangkatauhan kasi siya lang naman ang representative ng lahat ng tao. Dahil siya lang ho ang kauna-unahang tao at that time. Hindi mabuti na mag-isa ang tao, bibigyan ko siya ng isang angkop na mga kasama at makakatulong. Okay, balikan ko lang, it is not good to be alone. Ito ang context nito ay about sa kasal. Kaya ang tao ho ay nag-aasawa dahil hindi maganda sa isang tao, walang kasama. Pero, yun ho yung context. Pero kung aaralin natin yung Genesis chapter 2 verse 18, ang tawag dito, napakalawak ho ng ibig sabihin yan. Okay, puntahan natin yung unang issue. Sa Bible, ito yung pinakaunang issue na kailangan inandal agad ng Diyos at binigyan niya ng solution. Sabi dito, not good. Isipin nyo mo, pag binasa natin yan, sabi dito, we read of the one thing that was not declared good in all of God's creation. Kasi sa Genesis chapter 1 verse 3 to 31, lahat mo ay good. Nabasa niyo po ba sa Bible, yung creation, lahat ng creation, magmula sa pinakauna, unang araw hanggang sa pang-anim na araw, lahat po ay maganda. Okay, bibigyan ko kayo ng background. Sabi dito, okay, number 1, sabi dito, God saw that the light was good. Unang creation ng Diyos, liwanag. Sabi ng Panginoon, nakita niya liwanag, wow, ang ganda. Nasiyahan ang Diyos. Okay, pangalawang araw, bilisan natin, sabi dito, okay, pangalawang araw, naglagay ang Diyos ng papawid. Sabi ng Panginoon, and God saw that it was good. Nasiyahan na naman ang Diyos. Okay, pangatlong araw, sabi dito, and God saw that it was good. Pang-apat na araw, sabi dito naglilikha ng Diyos ang araw, buwan at bituin para sila mag-govern sa gabi, sa umaga. Nakita ng Panginoon na wow, ang ganda. Nasiyahan na naman ang Diyos. Okay? Nag-create ang Diyos ng napakarami hong mga ibon. Nung nakita ng Panginoon, and God saw that it was good, nasiyahan na naman siya. Yun yung panglimang araw mo. Nung nakita natin dito sa first, second, third day, wala kang nabasa hubad. Wala kang nabasa na not good. Dahil lahat ng creation ng Panginoon, pagkatapos ng gawin, nakita niya maganda. Pero ito ho, ma-amaze kayo. Sa pang-anim na araw, mag-iiba yung good. Ano kaya ang mangyayari? Okay, Genesis chapter 1 verse 31, yan ho yung 6th day na. Sabi na, God saw all that He had made, and it was very good. Kailan ho naging very good ho? Kanina ho, good. It was good. Ngayon ho, very good. Bakit po? And there was evening and there was morning the 6th day. Sa 6th day ho kasi, kompleto na lahat. Okay.
Sabi dito, pinagbasta ng Diyos ang lahat ng ginawa at lubos siyang nasiyahan. Sa mga unang araw, pangalawang araw hanggang 5 araw, masaya lang ang Diyos. Nasisiyahan lang ang Diyos, pero nung na-create niya na lahat, lubos siyang nasiyahan. Dahil pang-6 na araw, nilikha ng Diyos ang tao. Hinuli ng Diyos ang tao. Bakit po ang tao ho ang tao ho ang itinalaga ng Diyos para ho pangalagaan ng kanyang creation. Pero ho, nakakalungkot isipin, tao din ho mumawasak ng creation ng Diyos sa kasalukuyan. Okay, tuloy natin. Okay. Sabi dito, then the Lord God said, it is not good that the man should be alone. The same verse includes God's solution. I will make him a helper fit for him. Eve was the solution to Adam's deficiency. Nakita ng Diyos may kakulangan si Adan. At walang ibang makakapag-satisfy, walang ibang makakapag-kumpleto kay Adan, malibang mag-produce ang Diyos ng babae. Alam niyo sa totoo lang, kahit anong meron ng isang lalaki, na lahat ng meron siya, pero wala siyang babae, wala siyang asawa, mananatili siyang incomplete, sabi ng Bible. Mamaya, alamin natin dito, talagang upang hinahanap ang mga pangasawa. Alam niyo kasi pag binasa niyo ang Bible, hindi naghanap si Adan ng asawa. Hindi rin siya hinanapan ng Diyos. Mali ho yung terminology now. Hindi ako hahanap ng mga pangasawa. Si Lord ang maghahanap para sa akin. Mali. Ang word na tama, si Lord ang magbibigay dahil siya yung nagpo-produce. Tama? So, andun tayo sa context ha. Ang context nito, tungkol ito sa mag-asawa. Okay, further, God's statement that it was not good for man to be alone implies that Adam was lonely and incomplete by himself. So, nakita ng Diyos, kaya pala naging not good dahil sa isang creation niya, mayroong kulang. Kanina ho sa Genesis chapter 1, kompleto. Sabi ko sa inyo, sa Genesis chapter 2, dito pinakita kung paano nagkaroon ng babae. Yung babae galing sa rib. Grabe ang Diyos, no? Napakahiwaga ng Diyos mag-create. Dahil ang lalaki wala namang sinapupunan, pero ang lalaki may ribs. Dahil sa ribs na yun, nag-create ang Diyos ng babae. Kaya napaka-espesyal ni Eva kasi galing sa lalaki. So kailangan mo yun ang ating matagpuan. At ulitin ko lang sa inyo mo, hindi siya hinahanap, hindi rin mo sasabihin, Lord, ihanap niyo po ako, hindi po. Kusa siya darating dahil yun ang purpose o yun ang design ng Diyos sa tao. Magkaroon ng kapareho. Alam niyo sa Bible, huwag natin sabihin na napaka-corny ng Bible, napaka-corny ng may love team din. At ang Diyos ang nagtrabaho, ang Diyos ang gumawa ng lahat, at si Lord ang pinaka-the best na grabe yung preparation na ginawa ng Diyos kay Adan. Napaka-special. Isipin nyo, Diyos ang umayos. Okay, ang sasagutin natin ngayong araw na to, yung tanong na, why it is not good to be alone? Sagutin natin ito through biblical through biblical context. Bakit ho ba hindi mainam bakit hindi ho mainam mag-isa? 3 puntos, sabi dito ho, number 1, okay, unahan natin. Number 1, sabi dito ho, it is not good to be alone because it is impossible to have a relationship alone. Imposible ho magkaroon ka ng karelasyon kung wala kang kasama. Tama? Tama. Tama po ba? Nung nakita ng Diyos na si Adan ay napakalungkot, sabi ng Panginoon, teka, may kulang kay Adan, hindi naman pwede si Adan makipagrelasyon sa mga hayop. At ang malungkot sa panahon natin ngayon, dahil ho sa ito ho nakurap na ang isipan, may mga tao na nakikipagrelasyon sa hayop. At ang pinakamalala, sa lahat ng malala, karumal-dumal sa harapan ng Panginoon, yung lalaki gusto na sa lalaki. Yung babae gusto na sa babae. Ano na nangyari sa mundo? Kasi bakit? Nawala sila doon sa talagang, ito ho yung original na creation ng Diyos. Napaka-special ng senaryo, may lalaki, dahil wala siyang kapartner, sabi ng Panginoon, ililikha kita ng kapareho mo. Yung word na kapareho, ang totoo, mayroon silang pagkakaiba. Okay? It is impossible to have a relationship alone. Okay, sabi ng Panginoon sa Genesis, sa English Standard Version, I will make him. Okay, ano ibig sabihin yan? I will make him, can also translated, I will make for him. Okay, I will make for him. Igagawa kita. Igagawa ko siya. Kasi bakit po? Kulang siya. Okay? He had been created for a relationship. It is impossible to have relationship alone. With the creation of Eve, Adam experienced the joy of love for another person. Napakahirap kung ikaw lang ang nagmamahal sa sarili mo.
pwede naman mo mahalin ng sarili. Pero gusto mo rin po bang ma-experience ang pagmamahal ng ibang tao? Di ba ho, gusto natin? At dito ho, papasok na yung napakalawak ho na mensahe ng Panginoon. Kaya ho tayo nandito sa isa't isa, nandito, nakikisalamuha, nakikipag-fellowship dahil bahagi ito para maramdaman natin kung paano magmahal yung ibang kapatiran. Alam niyo, hindi tayo magkakadugo, pero nakakaramdam kami ng pagmamahal sa inyo. Bakit po? Yun ho ang disenyo ng Diyos sa atin. Anong mas masarap na pakiramdam? Yung pagmamahal mo sa sarili mo, yung pagmamahal ng iba sa'yo? Ano? Di ba ho, mas masarap maranasan na mahalin tayo ng ibang tao. Pwede mo naman purihin ang sarili mo. Sabi mo sa sarili mo, alam mo, ang galing mo. Pero iba pa rin pag iba nagpuri sa'yo. Iba pa rin pag iba humanga sa'yo. Ang pangit naman, ikaw, mahirap kaya yung magbuhat ng bangko. Naranasan niyo na po ba yun? Yes, pwede naman magbuhat ng bangko. Ay, wala sa akin pumupuri, walang humahanga sa akin. Ako ang hahanga sa sarili ko. Ako ang pupuri sa sarili ko. Pwede naman. Pero iba pa rin ang pakiramdam pag legit. Alam niyo yung word na legit? Ibang tao nagsasabi. Okay? So sabi dito, Adam experienced the joy of love for another person. Ito ho yung talaga naramdaman ni Adan. Nung nag-create ang Panginoon ng taong kagaya ni Adan, naramdaman ni Adan, iba palang pakiramdam na mayroon nagmamahal sa atin na iba. Okay? Yan ang unang reason kaya hindi pwede ho na tayo nag-iisa. Okay? Sabi dito ho, to experience the joy of love for another person, it is impossible to have relationship alone. Wag na wag ka ho lagi mag-isa. Maniwala ka ho sa mga tao ho lagi mapag-isa, may something ho na disadvantage. Mamaya alamin natin doon sa pinakaduluduluhan ano yung mga disadvantage ng mga taong mahilig mag-isa o mapag-isa. Dahil hindi ho yan ang disenyo ng Diyos sa atin. Hindi tayo nilikha ng Diyos para lang ho sa ating personal na buhay. Hindi tayo nilikha ng Diyos para mag-isa lang. Create ka ng Diyos para ho makipag-interfellowship. Okay ho? Okay. Pangalawa ho, dahilan kung bakit hindi ho mainam na mag-isa, sabi dito ho, ito ho ang pinaka-legit. Hindi ka pwede mag-isa dahil kailangan mo ng katulong. Sorry sa word ha. Ang napasama ang word na katulong sa panahon natin ngayon. Pero sabi ng Bible, we need a helper. Biblically speaking, we need a helper. Sabi ng Diyos, nung nakita niya si Adan, teka, malungkot si Adan. Ibig sabihin, kailangan ni Adan ng katuwang. Okay? Genesis chapter 2 verse 18, balikan natin. Then the Lord God said, it is not good for the man to live alone. I will make a suitable companion to help him. Ayan. So, ang kailangan pala, at ang sabi ng Biblia, hindi mo ang Diyos matalino, ang Diyos magaling, hindi ka lang niya bibigyan mo ng kapartner, bibigyan ka niya ng suitable. Ibig sabihin talagang akma, talagang eksakto sa'yo. Ang tanong ko sa mga may asawa na, eksakto po ba yung asawa niyo sa inyo? Okay? I will make a suitable companion to help him. Ayan. Okay, kaya sabi dito sa translation ng ESV, helper ang ginamit niya dyan. Ano ibig sabihin ng helper? Helper is one who supplies strength in an area that is lacking in the one who is helped. Ba't ka tutulong? Pastor, tutulungan kita. Ama, tutulungan kita. Kapatid, tutulungan kita. Bakit ka tutulong? Kasi alam mo na may part siya na hindi niya kaya. Tama po ba? At nung nakita ng Panginoon na si Adan ay may kailangan niya ng katuwang dahil yung part na yon, hindi niya, alam niyo ho, ang lalaki hindi pwede mag-reproduce pag siya lang mag-isa. Nakita ng Diyos, kailangan ng kasama para mag-reproduce. Yun ang context niyan. So sabi dito ho, and take note, sabi dito, an area that is lacking in the one who is helped. Kaya ka tumutulong dahil yung tinutulungan mo, wala nung kaya mo. O wala nung effort na ibibigay mo sa kanya para magkaroon, makumpleto, mabuo. Mga kapatid, sa buhay natin, huwag mong sasabihin kaya mong mag-isa. Huwag mong babanggitin yun. Kasi sabi sa Bible, malungkot mag-isa. Isang problema na nakita ng Diyos at that time, hindi pwede mag-isa dahil yung mag-isa, darating ang panahon kailangan ng tulong. Okay? Tuloy natin. Sabi dito, we need a helper, a suitable companion to supply strength in an area that is lacking in us. Kaya sa mag-asawa, magugulat kayo ang asawa mo, kakaiba abilidad niyan kaysa sa'yo. Magkaiba. Tama? A suitable companion to supply strength in an area that is lacking in us. So, Genesis, balikan natin. Okay? At dito na ho yung word na fit for him. Sabi dito.
or matching him is not the same as like him. A wife is not to be just like her husband, but is to complement him. Okay, balikan ko lang hindi pareho, kundi akma. Eksakto sa'yo. Okay? Kaya sana ho mga may asawa, at sa mga magkakaroon pala ng asawa, sikapin nyo na unawain na talagang ang makakapartner mo sa buhay, hindi mo kapareho. May something niya nakakaiba sa kanya, dahil yun ho ang pupuno sa'yo. Tama? Hindi mo pareho. But we need a helper, a suitable companion to supply strength in an area that is lacking in us, to complement us, yung bubuo sa atin. Kaya ho kailangan natin ng katuwang at hindi tayo nilikha ng Diyos mag-isa dahil kailangan natin mo ng katuwang. Babasahin ko sa inyo dito. Last, dito tayo magtatapos at didinan mo natin to. Last, sabi dito, why it is not good to be alone. Number 3, God created us to serve Him and take care of His creation. Yun ang pinakadulo. Kaya hindi ka pwedeng nabubuhay lang mag-isa na parang wala kang pakialam sa sanlibutan, na parang wala kang pakialam sa Diyos kasi hindi ka nilikha ng Diyos na walang pakialam. Nilikha tayo ng Diyos para makialam. Una, maglingkod sa Diyos. Pangalawa, para mag-alaga ng kanyang nilikha. At kasama tayo sa nilikha ng Diyos. Nilalang ng Diyos. Okay? So yun ang purpose ng Diyos kung bakit niya create tayo. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya, sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak, ang buong daigdig. At ito ang pinaka-main na utos ng Panginoon at kayo ang mamahala nito. Ang tao nilikha ng Diyos para i-take care itong sanlibutan. Pero sino mo ang grabe mo magkalat sa paligid? Tao. Kaya ho napakahalaga ng mensahe na sana mo maalala, makabalik tayo, may original na pagka-create sa atin. At ang creation, nagpapaalala sa atin na tayo ho ang kailangan mag-ingat ng creation kasi bakit po? Tayo ho ang nabininan ng Diyos. Bakit ang tao ang pinakamatalinong nilikha ng Diyos? Dahil tayo ho ang mamamahala ng sanlibutan. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa impapawid at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa lahat ng hayop. Okay. So dito ho, sa cycle na ito, nakita natin yung tatlong reason. Hindi ka pwede mag-isa. Sabi ng Panginoon, hindi pwede sa tao mag-isa. Ano yung una? Dahil bakit to? Sa pagiging mag-isa, hindi ka magkakaroon ng karelasyon. Pangalawa, ano pa ang pangalawang reason? Ano po? Dahil darating ang panahon na kakailanganin mo ng tulong. Paalala, hindi mabuti ang mag-isa. Bago ka umalis dito, daladalahin mo yung mensahe ng Panginoon, hindi pala mabuti ang mag-isa. Hindi ko inaalok sa iyo na mag-asawa ka na. Hindi ko rin inaalok sa inyo kasi yun ang context about sa pag-aasawa. Ang mga taong walang kasama o di mahilig makisalamuha sa iba at mahilig mag-isa, sila ang mga taong, pasensya no, may ma-open dito, pero ito yung sabi. Okay, yung mga taong hindi mahilig makisalamuha, mahilig mag-isa, sila yung mga taong mahihiyain. Amen ba? Sila yung mahihinang loob. Na para bang pagkalalabas siya, dahil maraming tao, parang nauupo siya. Pero sino ho nagkurap ng kaisipan na ganon? Hindi tayo nilikha ng Diyos para lang sa kwarto. Hindi tayo nilikha ng Diyos para lang sa cellphone. Alam niyo, sabi nga ng Panginoon kay Adan, teka, malungkot si Adan. Okay, tara, malungkot si Adan, ang unang ginawa ng Diyos, hindi mo na yung babae. Pinadalhan niya ng Panginoon si Adan ng lahat ng bagay. Pero yung bagay na yun, hindi nakapag-satisfy kay Adan. Ganun din po sana sa buhay natin. Huwag kang masatisfy sa bagay na meron ka. Ang dapat nakapag-satisfy sa'yo, fellowship. Ang nakapag-satisfy sana sa'yo, companionship. Kailangan mag-decide ka ng kasama. Sabi ko nga sa inyo, ang simbahan natin, pasensya sa word, nawala na tayo sa ating linya, ang mag-win ng tao. Kaya paglinggo, para tayo na lang ang nakikita natin. Walang nababago mo ka kasi nawala tayo sa linya. Ang linya ng simbahan, mag-win ng tao. Dahil hindi tayo nilikha ng Diyos na tayo lang. Yung mga tao na mahilig mag-isa, hindi mahilig makasalamuha, yan yung mga tao mahihain, mahihina ang loob, at ito ang pangalawa, mga malungkutin. Totoo po ba? Malungkutin, kaya nga lunar. Malungkutin. Yung mga tao mag-isa,
Sabi ko, Lord, paano kaya ito papasayahin? Sana'y mag-isa. Masaya siya pag mag-isa siya. Paano kaya ito? Kontra di kaya sa Bible yung gano'n? Pastor, hindi siya pwedeng kasi sanay siya mag-isa. Ibig sabihin, pag isasama natin sila sa team, isasama natin sila sa isang ministry, magiging malungkot sila. Opo, parang kakaibat yung tao na to. Na mali. Hindi ganun ang creation. Ang creation ng Diyos, makikisalamuha ka sa iba. Kailangan magkaroon ka ng fellowship. Amen po ba? Kaya mga kabataan, kung isa ka sa ganun, anong tawag dyan ng sanlibutan? Yung mahilig mag-isa? Wala sa Bible yan. Walang introvert sa Bible. Sino naglikha ng introvert? Tao. Ay kung saan ako nakita ng Panginoon si Adan introvert, patay ka ngayon. Yan ka na lang. Sige, magkausap kayo ng unggoy habang buhay. O, di ba? Pero dahil nakita ng Panginoon, wala kasing ako talaga. Ang tao, nag-create ng kung ano-anong pangalan. May introvert, extrovert, ano ba? Ano pang bird? Rebirth? Oh, tayo, rebirth. Born again. Sabi po, grabe ho na-invento. Alam niyo, sa totoo lang, sabi nga ho sa education naman, sa linya naman ng mga teacher, meron naman silang phlegmatic, melancholy, sanguine, languine, phlegmatic, melancholy, sanguine, at saka choleric. Iba-iba na yung ugali na naman to ng tao. Sabi ko, grabe talaga ho. Basta ho may masabi. Okay, pero ho, ang ating conclusion, sabi dito, ang mga taong mahilig mag-isa, sila yung mga taong malungkutin. Okay, next, sila yung maramdamin. Siyempre, malungkutin, maramdamin ng mga yan. Ang mga taong mapag-isa, matampuhin. Ano ba? Totoo po ba ito? Mag-aim na naman kayo, baka pamalimali dito. Yung mga taong daw po na mapag-isa, maramdamin yan. Hindi yan pwedeng kantihin kasi maramdamin. Unahin mo, sabi mo, ay, halika dito. Hindi, maramdamin. Alam mo ba, mga kapatid, hindi ka nilikha ng Diyos para maging mahiyain, malungkutin, maramdamin. Hindi ka nilikha ng Diyos na ganyan. Nilikha ka ng Diyos bilang isang, mayroong kang boldness. Nilikha ka ng Diyos na kalarawan niya ang Diyos ay hindi mahiyain. Ang Diyos hindi malungkutin, ang Diyos hindi maramdamin. Ikaw ay nilikhang kalarawan ng Diyos. Dapat wala sa iyo mga bagay na to. Okay? At sa pinakadulo, ang conclusion niyan, yung mga tao mahilig mag-isa, madaling matalo, madaling mabuwal. Ang pinakadulo na madaling matalo, madaling mabuwal, madaling mamatay. I-research nyo yung mga lunar. I-research nyo yung mga tao mapag-isa, sila yung madaling mamatay. Kaya ho, kung mayroon kayong kilala, i-advise nyo sa kanila, hindi ganyan ang pagkalikha sa iyo ng Diyos. Nilikha ka ng Diyos para makisalamuha, nilikha ka ng Diyos para makipag-fellowship sa iba, yun ang pinaka-original na pagka-create ng Diyos sa iyo. Mga chapter 4 verse 9, ang dalawa ay mabuti kaysa isa, mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Alam nyo, ang sarap makipag-fellowship, ang sarap makipag-sharing. Balikan natin yung buhay na gano'n, mga mag-asawa, sana magkukwentuhan. Nag-sharing. Nagkakaroon ng, alam nyo, mag-asawa pag nagkukwentuhan, marami yung mga, hindi ho tayo pwede huwag tayo mag-create ng mga imahinasyon. Ang mga plano na wala, hindi ho mga makatotohanan, mag-create tayo ng mga makatotohanan, biblically. Tama? Pag Kristiyano, mag-asawa nag-uusap, alam nyo ho, ang nakikreate nila, faith. Subukan nyo ang kausap mo, asawa mong Christian. Ano nabubuo? Pananampalataya. Alam nyo, pag nagkukwentuhan, ito, isip mo, wala kayo ngayon. Sabi mo, alam mo, ang buhay natin, parang puro tayo ngayon hingi. Puro tayo ngayon hiram. Puro tayo ngayon, parang, ang tawag sa word na yun, puro tayo asa. Pero darating ang panahon, tayo naman na magbibigay sa iba. Alam nyo, ang ganda, pagkausap mo yung kapareho mong mananampalataya. Okay? Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Babalik mamaya yan, doon sa dulo, babalik yung word na isa, okay? Sabi dito, kapag nabuwal ang isa, kasi darating ang panahon, mabubuwal ka talaga. Walang tao nabubuhay na lagi na lang malakas. Darating ang panahon ng panghihina. Lahat ng aspeto ng buhay natin, dadaan yan sa pagsubok. Anong aspeto ng buhay ka ngayon sinusubok? Pastor, emotionally. Buwal na buwal ka emotionally. Pero ang tibay mo spiritually, ibig sabihin, kailangan mo ng emotionally, kailangan mo na magre-raise sa'yo, magtatayo sa'yo. Kasi bakit emotionally bagsak ka? So lahat ng aspeto ng buhay na yan, dadaan sa pagsubok at dadaan sa pagkabuwal.
Pero kapag mayroon ka nagpapalakas, nananatili ka nakatayo. Kasi bakit? Mayroon kang katuwang. Alam niyo si Pastor, bakit po nananatili nakatayo sa simbahan at hanggang ngayon nandito pa? Dahil sa inyo. Kayo po ay katuwang ko sa simbahan ito. Kaya no, hindi kayo yung pambuwal. Pastor, buwalin kita. Ganun pa mga tao. Salamat sa Diyos, kayo po ay parang Eva sa akin. Kayo yung nagre-race. Sa panahon na ako'y bagsak, pinapadala kayo ng Diyos, tumutulong. Pag may nangungumusta, it means gusto niya makipag-conversation. Gusto niya makipagtalakayan sa'yo, makipagkwentuhan sa'yo, makipag-sharing. Okay? Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan, ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya. So, pinapakita dito yung advantahe pag mayroon kang katuwang. Advantahe pag mayroon kang kasama dahil sa buhay, darating talagang panlalamig. Lahat po tayo dito, walang pwedeng magyabang at walang pwedeng nandito ngayon na hindi dumanas ng panlalamig spiritually. Tama po ba? Kaya ubalikan ko lang hanggat may katuwang ka, nasa maganda ka, malusog na spiritual. Mayroon kang magandang kalalagayan kasi bakit? Mayroon kang katuwang. Sa panahon na parang mabubuwal ka, mayroon kang taga-anak. Okay? Saan ka kukuha? Kung ang mag-isa ay maaaring magtagumpay, hindi naman sinabi mo na ang mag-isa hindi nagtatagumpay. Nagtatagumpay mo ang mag-isa. Pero ang sabi, kung ang mag-isa ay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lupit na may tatlong pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. Kung nagtatagumpay ang mag-isa, lalo yung dalawa. Kaya ako napakahalaga, napaka-blessed na may asawa. Although isa lang kayo sa harapan ng Panginoon, pero dalawa talaga kayo literal. Diba? Ang sarap tingnan sa mag-asawa. Una, may pareho kayo ng ginugol, pareho kayo ng purpose. Although hindi kayo pareho ng kakayanan, pero pareho kayo ng ginugol sa buhay, alam nyo, magtatagumpay kayo. Magtatagumpay kayo. Lalo kung ang pursuit ng inyong buhay, ang pursuit ng relasyon nyo ay para sa glory ng Diyos, yan ang gusto ng Diyos, dahil yun ang pagka-design sa atin ng Panginoon. Okay, paalala, balikan ko lang, hindi mabuti ang mag-isa. Salamat sa Panginoon dahil kami mo mag-asawa, ang dami mo naming katuwang. Napapalibutan kami ng mga tao nagpapalakas sa amin. Although may mga tao na parang nagpapahina sa amin, pero hindi kami nagpapakito. Kasi bakit po? Pipili ka nga. Ano ba ang gusto mo? Yung nagpapahina sa'yo, yung nagpapalakas sa'yo, pipili ka ng mga taong dapat mong makasama. Eh pastor, paano pag mawala yung mga tao nagpapahina sa akin? Ano ba, malulungkot ka o lalo ka magiging masaya? Amen po ba? Pagka kinukuha ng Diyos sa buhay mo yung mga taong nagpapahina sa'yo, huwag kang malungkot. Kasi bakit tinutulungan ka ng Diyos? Para lalo lumakas. Hamon, tatlong hamon natin, mamuhay tayo ayon sa design ng Diyos sa atin. So, babalikan ko lang dinisenyo tayo ng Diyos na mayroong ka-fellowship. Nilikha ng Diyos ang tao at totoo para maka-fellowship. So, dinisenyo tayo ng Diyos, hindi para mag-isa. Mamuhay tayong nakikisalamuha o nakikisama sa iba, pero may caution. Ano sabi kanina balikan ko lang, kung in-require sa atin na makisalamuha, makisama sa iba, pero ito yung babala. Sabi ng Korinto, mag-ingat. Kaya ingat kayo, ang masasamang kasama ay makasisira ng magagandang ugali. Marami na nasirang magandang ugali dahil sa masamang kasama. Pero kung kaya natin itong i-counterfeit, kaya natin itong baguhin, kaya natin itong, ang tawag dito, balik na rin. Kung may mga kasama tayo masasamang ugali, dahil ikaw mabuti, kaya nila maging mabuti. Amen? Tayo daw po ang ilaw ng sanlibutan. Ilaw at asin. It means pag nandun ka, pastor, alam niyo sa totoo lang, marami din mga Kristiyano ang nakabago ng isang senaryo. Nakabago sila ng company, nakabago sila ng grupo dahil sila yung nag-influensya. Pwede rin gawin ganun. Ibig sabihin, kung ang mensahe nito, kaya ingat kayo, ang masasamang kasama ay nakasisira ng magagandang ugali, pwede din sabihin dito, ang mabubuting kasama ay yung nasisira, nakabubuti ng masamang ugali. Sino ka doon? Kailangan ikaw yung nakabubuti. Ikaw yung nakaka-influensya. Pastor, sa company namin, dati yung marami nagmumura, ngayon wala na. Praise the Lord. So sa buhay natin, alalahanin mo ikaw ang Christian, kung masasama ang kasama mo, ikaw dapat yung mabuti. Sana ho, itong Bible verse na to, kaya kayo, masamang kasama yung nakasisira ng magandang pag-ugali, sana ikaw ang isa sa hindi masira. Sana ikaw yung isa sa manatili na ayos ang puso. Amen. Okay, last, dito tayo magtatapos. Mamuhay tayong kasama ng Diyos sa ating pangaraw-araw na buhay.
Yan ho ang pinaka-original na pag-create sa atin. Ang sabi ng Panginoon kay Adan at Eva, okay? Ito yung creation ko, alagaan ninyo ito, ingatan ninyo ito, at ang gusto ng Panginoon lagi sa kay Adan at Eva, maka-fellowship niya. Isa pa ho sa hindi magandang, sa hindi pa magandang nangyayari sa mga taong mahilig mag-isa, madaling matukso. Tama? Kailan nung natukso si Eva? Nung siya na lang mag-isa. Tama? Nakita ni Satanas, teka, mag-isa na lang si Eva. Wala yung kanyang katuwang. Nung napuntahan ni Adan, tapos na, nagkasala na si Eva. Kaya mga may asawa, balikan ko lang ha, katuwang tayo ng Diyos na inilagay sa ating mga partner. Sa mga wala pang partner, sa mga single naman ho, huwag ninyong hanapin, huwag ninyong sabihin sa Diyos na Lord, hanapan mo ako, wag ko. Bago sabihin mo sa Panginoon, Lord, aantayin ko yung inilaan mo para sa akin dahil meron talaga. Naglaan ng Diyos na kapareho dahil sabi ng Bible, it is not good to be alone. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay sasambong muli sa ating Panginoon.